Pagkatapos ng 2 araw, nagising si Kurapika at nalaman niya ang mga nangyari habang tulog siya. Samantala, sa auction, ipinasok na ang Grid Island. Nag-umpisa ang bidding at ang daming epal, pero si Batera ang nanalo sa ending, tinalo pati si Milwaukee. Pagkatapos ng auction, sina Gun at Killua nag-volunteer kay Batera para maging players ng Grid Island kasi naghahanap siya ng hunters. Pero deadma si Batera sa kanila hanggang mabanggit nila ang memory card at singsing mula kay Ging. Biglang interesado si Batera at pinatest kay Chesgera ang Ren level ng dalawa. Epic fail, kasi sobrang hina pa nila para mabuhay sa loob ng game. Habang pauwi sina Gun at Killua na parang mga rejected na aplikante, si Finks at Feta naman ay nag-ninja moves, ninakaw ang isang kopya ng Grid Island, at sumabak sa game. Samantala, si Gun at Killua nagplano na magpalakas ng Nen. Si Killua todo focus sa training, habang si Gun mukhang nagpipilit mag-isip ng cool powers pero walang pumapasok. Habang tumutulo ang pawis sa kakaisip, dumating si Kurapika at sinabihan si Gun na tanungin ang master niya. Nag-call a friend si Gun kay Wing at sinabi nito na bilang enhancer, di niya kailangan ng flashy abilities kasi balanced na siya sa offense at defense. Pero makulit si Gun at humingi ng hint. Pinagtiyagaan ni Gun ang training niya kahit napapasabog niya ang nen sa mukha niya. Pero tuwang-tuwa pa rin siya dahil parang may bago na siyang ability. Si Killua naman, nakadiscover ng ultimate kuryente move. Literal na parang walking electric fan na siya. Umalis na si Kurapika at Melody sa York New City para ipagpatuloy ang trabaho nila sa Nostrade family. Nagpaalam si Leorio sa kanila at sinamahan pa silang magbaybay sa airship. Pagbalik, sinalubong niya sina Gun at Killua para ibalita ang pag-alis ni Kurapika na ikinadismaya ni Gun kasi hindi man lang siya nakapagpalem. Binigay ni Leorio kay Gun ang passbook niya at sinabing nakuha na ni Zep-Il ang 100 million Jenny, kaya pwede nang mabawi ni Gun ang hunter license niya. Si Zep-Il naman, chill lang sa park, nalulula pa rin sa presyo ng hunter license. Dahil dito, nag-decide siyang maging hunter na rin. Samantala, nanalo si Batera sa huling copy ng Grid Island sa halagang 60.2 billion Jenny. Pero ang unang kopya ng game niya, ayon sa balita, ay ninakaw daw. Sa kabilang banda, si Milwaukee, nag-stress eating sa restaurant, napaparami ang kain habang nanonood ng balita tungkol kay Batera. Pagkatapos kumain, umuwi na siya, mukhang galit pa rin. Kinabukasan, sumali sina Gun at Killua sa screening para maging Grid Island players. Si Chesgera, na mukhang boss ng lahat, in-explain ang proseso. May mga nagmamadaling pumila agad kahit di pa gets ang rules, pero sina Gun at Killua chill lang sa upuan. Biglang may lalaking nagsabi na hopeless yung mga pumila agad. Nagpakilala siya bilang puhat bago iniwan sila para kumuha ng test. Si Killua, nagpakita ng hatso niyang electric shock at pasado agad. Si Gun syempre, nagpasabog din literal. Butas ang pader dahil sa kanya. Pagkatapos ng test, nag-celebrate sila kasama si Leorio, na nagpaalam din para sa doctor exams niya. Bandang hapon, pumunta na sina Gun at Killua sa mansion para simulan ang game. Si Gun ang unang pumasok at habang sinasalubong siya ni Eita, nalaman niyang si Ging pala gumawa ng Grid Island. Ang mensahe ni Ging ay wala naman siyang makikita tungkol sa kanya dito at mag-enjoy lang. Kaya tuloy-tuloy lang si Gun sa laro. Pumasok si Gun sa Grid Island at naghintay kay Killua bago magpatuloy. Matapos ang ilang sandali, dumating din si Killua at nagsimula silang maglakad sa malawak na green field. Ramdam nilang may nagmamasid sa kanila pero wala silang ideya kung bakit. Biglang lumitaw ang isang lalaki na may dalang book ng Grid Island players. Dahil baguhan pa sina Gun at Killua, ginamitan niya agad si Killua ng Trace, isang spell na sinusubaybayan ang lokasyon ng target. Nagmadaling tumakbo si Killua. Pero syempre, tinamaan din siya. Akala ng lalaki, panalo na siya hanggang sa makita niya ang Killua murder mode activated na mukha nito. Takot na takot, nag-cast siya ng return bago siya mapatay. Samantala, sa troops hideout, niyaya ni Shalnark sina Shizuko at Cortopi na maglaro ng Grid Island dahil wala naman silang ginagawa. Pumayag agad ang dalawa. Balik sa laro, narating ni Gun at Killua ang Anto Kiba, ang City of Prizes. May nakita silang malaking board na may tournament schedule. Sumali sila para makakuha ng prizes, pero nagutom muna sila. Sa restaurant, nalaman nilang libre ang pagkain kung maubos nila ito sa 30 minuto. Hindi lang yon, may premyo pang Galgada card. Nilamon nila ang pagkain at nanalo nga sila ng card pero wala pala itong kwenta. Biglang may sumabog sa labas. Tumakbo sila at nakita ang isang bangkay ng player. Nag-alala si Gun na baka deadly yung spell kay Killua pero may lalaking nagsabing walang ganong spell sa game. Sumama sila sa lalaki para makilala ang kakampi niya. At inalok silang sumali sa grupo para mag-clear ng game.
Tumanggi sina Gon at Killua kasi gusto nilang maglaro ng solo. Umalis sila at naglakad-lakad sa city, clueless na may isang stalker na nakamasid sa kanila. Si Gon at Killua naglalaban sa championship ng Rock Paper Scissors. Si Killua ang nanalo gamit ang bato laban sa gunting ni Gon, kaya ang premyo niya ay ang Sword of Truth na naging number 83 card sa libro niya. Tuwang-tuwa sila, pero agad ding nag-alala na baka maaga ito. Sakto, may lalaking nagpapaka-badboy at gustong agawin ng card gamit ang Thief spell. Pero bago pa masabi ng lalaki ang spell, inagaw ni Gon ang libro niya. Ayun, napahiya si Kuya. Biglang dumating ang ibang players para sindakan sila. Napaikan si Gon pero si Killua, kalmado lang, at nagsuggest na pumunta sila sa Masadora para bumili ng spell cards. Habang naglalakad, sinusundan pa rin sila ng isang babaeng mukhang inosente pero mukhang may tinatagong kakaibang lakas. Sa kabilang dako, sina Shalnark, Shizuko, at Kortopi naman, napagtanto na ang Grid Island ay hindi virtual world kundi parte pa rin ng totoong mundo. Samantala, sina Finks at Phaeton, abala sa pagnanakaw ng cards gamit ang kakaibang persuasion o simpleng pagpatay. Balik kina Gon, tumatakbo sila sa kagubatan habang sinusundan ng babae. Kinagabihan, hinangaan ni Killua ang tibay niya, pero siya impressed din sa lakas nila. Biglang may mga ninja na lumabas, humihingi ng tulong dahil sa sakit na kumakalat sa kanilang village. Gusto nilang hingin lahat ng pera ni Gon, pero tumanggi si Killua. Sa huli, nangako si Gon na tutulungan sila. Kinuha pa ng mga ninja ang damit ni Gon at Killua, ang kakapal. Sa laban, nalaman nila ang kahinaan ng mga monsters. Tulad ng pagtadyak sa mata ng Cyclops. Ngunit nang harapin nila ang isang higanteng butiki, tumakbo sila agad. Nakatagpo rin nila ang isang bubble horse pero di nila ito malabanan. Sa dulo, sinabi niyang siya si Biscuit Kruger, ang bagong nen teacher nila. Tinawag siyang matandang bruha ni Killua, kaya literal siyang pinalipad ni Biscuit. Sinabi ni Biscuit na kailangan nilang sundin lahat ng utos niya. Pero si Killua, hindi pumayag. Sabi ni Gon, may teacher na sila, na si Wing. Pero sabi ni Biscuit, estudyante lang niya si Wing. Sinabi ni Biscuit na hindi nila kaya mag-isa sa laro, tapos bigla siyang tumigil at sinabi na may kalaban sa likod nila. Inutusan sila ni Biscuit na magkunwaring nag-uusap lang habang siya ay magtutungo sa timog at sila sa hilaga. Pagdating nila sa isang mataas na poste, dapat silang gumamit ng Zetsu at bumalik agad. Pagkatapos, binigyan ni Biscuit si Killua ng sampal para magmukhang nag-aaway sila. Hinabol ng kalaban si Biscuit at nang bumalik sina Gon at Killua, nakita nilang naputol na ang buhok ni Biscuit. Nanlaki mata nila nang makita si Biscuit na tinatalo ang kalaban ng walang nen. Nalaman nilang ang layunin ni Biscuit sa laro ay makuha ang isang mahalagang hiyas, kaya si Gon humiling na itigil muna niya ang paghahanap ng yaman at turuan sila ng nen. Pumayag si Biscuit at nagsimula silang mag-training. Dinala nila ang kalaban nilang si Binolt sa isang crater at sinabi niyang kailangan iwasan ni Binolt ang kanilang mga atake sa loob ng 2 linggo. Kung matalo siya, papatayin siya ni Biscuit. Nagsimula na ang laban at si Killua ay tinamaan ng isang atak na ginamit ang gunting. Si Gon naman, inatake din ng gunting. Si Killua, sinubukang magsalita pero nagtapon siya ng malalaking bato kay Binolt. Pagkalipas ng 10 araw, sumuko na si Binolt. Naglakad sila ng 70 kilometro papuntang Masadora. At doon bumili si Biscuit ng mga kagamitan panghukay. Pagtapos, inutusan niya silang maghukay patungo sa bayan. Pagod na pagod sila, pero sabi ni Biscuit na dapat nakaupo sila habang natutulog. Nakatulog si Gon at nahulog ang bato sa ulo niya. Nang magising, nagpatuloy silang maghukay at ginamit nila ang aura nila sa paggawa ng mas malakas na mga hukay. Sabi ni Biscuit, natutunan na nila ang Shu, at sinabi niyang tapos na ang unang stage ng training nila. Matapos ang ilang araw ng paghuhukay, nakarating na sina Gon at Killua sa Masadora. Masaya si Biscuit sa trabaho nila pero agad silang pinabalik sa simula, kaya nagreklamo si Killua at Gon. Sa pagbalik nila, sinabi ni Biscuit na ngayon ay maghahanap sila ng mga monster cards at tuturuan sila ng stratehiya sa labanan. Unang hinabol ni Gon ang Hyper Puffball at sa ilang pagsubok, nahuli niya ito at nakuha ang card. Si Killua, walang kahirap-hirap na tinapos ang Melanin Lizard at nakuha rin ang card. Kinabukasan, si Gon naman ay hinabol ang Bubble Horse. Gumamit siya ng Zetsu para iwasan ang mga bulak at nakuha ang card. Sinabi ni Biscuit na kailangan nilang mag-focus sa depensa. Tinuro niya ang Ko at pinapakita kung paano i-defend gamit ang Ko at ang buong katawan sa isang teknik na tinatawag na Ken. Nang sinubukan ni Gon na magtangkang dumpensa, napa-atras siya ng ilang metro. Pero sabi ni Biscuit kung wala siyang Ken, yari na siya. Sinubukan ni Gon mag-Ken ng 30 minutes at ang nangyari, hindi na siya tinamaan ng suntok ni Biscuit.
Sunod, tinuruan sila ni Biscuit ng tamang paraan ng labanan at ang Ryu o ang pagbabago ng power gamit ang Gyu. Pagkatapos ng ilang training, magka-sparring na sila at maganda na ang labanan nila sa loob ng 2 linggo. Pagtapos ng training, sinabi ni Biscuit na tumutok sila sa enhancer category. Pinatamaan sila ng bato at si Gon, sinira ang bato niya. Sinubukan nila ang rock paper scissors, tapos si Killua ang natalo at siya ang may parusa. Samantala, sa isang kuweba, nagkita ang mga card hunters. Pagpasok ni Genthru, sinabi niyang may bombang naka-attach sa kanilang lahat at ipinaliwanag kung paano ito alisin. Si Puhat, sinubukang makipagnegosasyon pero sinakal ni Genthru at napatay. Sa ibang lugar, habang si Genthru ay may kasamang mga tauhan, ang Phantom Troop ay naglalakbay patungo sa Grid Island. Nakarating ang mga miyembro ng Phantom Troop sa Grid Island at agad nilang nakatagpo si Razor, isa sa mga gumawa ng laro. Pinakita ni Razor ang kanyang Eliminate card na tanging mga Game Masters lang ang may hawak. Sabi niya, kung gusto nila makipaglaban, dapat dumaan sila sa tamang paraan. Sabi ni Finks, babalik sila sa tamang daan, kaya ginamit ni Razor ang Eliminate card at pinatalsik sila mula sa isla. Gamit ang napakabigat na emitter attack, pinasabog niya ang bangka ng troop. Habang nangyayari ito, si Gon ay nagte-training ng bagong abilidad, ang Rock. Pinipiga niya ang malalaking bato hanggang sa maging maliliit. Tuwang-tuwa sila ni Killua at Biscuit pero nung sinubukan niyang gamitin ang paper, biglang pumutok. Hindi kasi bagay kay Gon ang paper dahil enhancer siya at emitter attack yun. Gusto pa niyang matutunan ng Scissor, isang transmuter attack na pamputol gamit ang Nen, pero si Biscuit nagdududa. Si Killua naman, pinakita ang kanyang electrical power na nakakatakot kay Biscuit. Pero nakatulong kay Gon. Naisip nila na mag-pause muna sa training at alamin kung paano makakalabas ng Grid Island. Tinanong nila ang isang NPC na nagsabi na kailangan nilang makuha ang Live card o makipagkasunduan sa Harbor Master. Madali nilang natalo ang Harbor Master at nakuha ang transport ticket. Habang si Killua ay nakita si Elena at nagpunta sa Dole Harbor, sina Gon at Biscuit ay nakatagpo si Aben Gain na may bombang nakadikit sa katawan. Sinabi niya ang kwento ni Genthru at ang kanyang mga biktima. Si Genthru naman ay nakipagkasunduan kay Nyx para sa mga restricted cards. Si Aben Gain, gamit ang Exorcism Nen ability, tinanggal ang countdown bomb pero sa kalaunan, pinasabog din ni Genthru ang bomba, pati ang ibang tao. Si Aben Gain lang ang nakaligtas. Si Gon ay tuloy pa rin sa training at nakagawa ng maliit na Nen-ball habang tinatry ang paper. Konting progress, pero okay na. Si Killua, na ginabayan ng nagkukubli ang Kiriko, ay tinungo ang lugar kung saan matatagpuan ang 288th Hunter exam site. Sa labas ng isang apartment, binigyan siya ng isang lalaki ng card para pumunta sa isang tindahan. Doon, pinakita sa kanya ng babae ang elevator na nagdala sa kanya sa pinakamababang palapag kung saan marami pang ibang aplikante ang nag-aantay. Sa kabila ng mga kakulaitan ni Tonpa at ng mga Amori Brothers, hindi tinutukan ni Killua ang mga ito at mabilis na nagsimula ang laban. Ang unang examiner ay nagsabi na 1,500 ang nag-exam pero 300 lang ang makakalusot. Kailangang talunin ng bawat isa ang 5 kalaban sa loob ng 2 oras at kunin ang kanilang mga numero. Si Killua, gamit ang lightning speed at lakas mula kay Biscuit, tinapos ang lahat ng kalaban ng sobrang dali, nag-high pa siya kay Zephyr bago siya patulugin. Ang mga Amori Brothers ay napagod at nagdesisyong huminto na sa exam. Pagkatapos, dinala ni Killua ang lahat ng mga numero ng mga kalaban at pinakita sa examiner. Nagulat si examiner at tinawagan si NetEro na pinayagan si Killua agad. Pumasok si Killua sa Grid Island at si Gon at Biscuit ay naghihintay sa entrance. Ipinakita ni Gon ang mga spell cards na nakuha nila at ang ginamit nila ang contact card na pansin nilang kasama sa listahan si Chrollo. Pinag-usapan nila kung paano posible yun kahit na pinigilan ni Kurapika ang Nen ni Chrollo. Habang si Biscuit ay nagtatanong kung sino si Chrollo, si Killua ay nagdesisyong warningan si Kurapika. Samantalang ang troop, kasama si Hisoka, ay nagpaplano ng mga susunod na hakbang, pati na si Genthru na patuloy ang panggugulo. Si Killua, matapos ang mga kalokohan, ay nagpahinga ng konti nang bigla siyang pinatumba ni Biscuit at sinundo siya ni Gon.